Napansin niyo na ba ito, ka-coffee? Si Speaker Martin Romualdez, umiingay, ka-coffee ha. Yung kanyang pangalan nagiging matunog at tumataas yung kanyang ratings. Ano kayang ibig sabihin niyan? Kasi medyo may nabalitaan din tayo, ka-coffee, na hinuhulma ito no? Kumaga piniprepare daw ito magpresidente sa 2028 elections. Yan yung mga usap-usapan na mukhang balak o may balak, ka-coffee, sa higher office itong si Romualdez at sa baka in preparation ito, ka-coffee, no? Doon sa tingin ko, honest opinion quality ito, ka-coffee, may chance itong lumusot sa Magic 12 sa senatorial election sa 2025. Kung tatakbo ito ng presidente, yan ay medyo mahaba-habang usapin pa yan, pero possible, again ha, possible po yan. Hindi natin sinasabi na walang chance, no? Pero posibleng tumakbo rin po yan. Lalo na ngayon, medyo gumaganda yung kanyang rating yung kanyang numero pagdating sa survey Kasi ano ba ito? Dahil ba ito sa naging posisyon ng House of Representatives sa confidential funds? Kasi yan naman talaga yung mainit na issue dyan Yung pag-divert nila ng confidential funds sa Office of the Vice President supposedly, no? At sa Department of Education, inilipat nila yan sa ibang agency. So marami naman po ang medyo natuwa doon sa naging action na ito ng Congress. At tingnan natin, ka-coffee. Baka factor yan kung bakit tumataas o bumabango itong pangalan ni Romualdez sa rating. Rating surge, a vote of confidence for Romualdez at sa House of Representatives, sabi po yan ni Adjong. Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong said the 6-point increase in Speaker Ferdinand Martin Romualdez's trust and approval ratings in the Octa Research Survey shows that the public acknowledges the work done by the House of Representatives. Malaking pag-angat kasi ito 6-point increase ito. 6 na puntos ang inangat sa kanyang rating itong ni Romualdez, bagamat medyo malayo-layo pang eleksyon, pero yung mga naghahanda dyan, yung mga nagbabalak pong tumakbo, abay malaking bagay ito sa kanilang survey results, no? Ayan po ay pinagbabatayan din nila sa next move nila. Kaya sukatan din nila ito sa mga kumakandidato o nagbabalak kumandidato. I-quote natin dito si Adjong, "The remarkable development is a testament to the discerning judgment of the Filipino populace who have not only acknowledged but celebrated the unwavering dedication and tireless commitment displayed by Speaker Romualdez in steering the House of Representatives." Ang napansin ko kasi dito sa House of Representatives, ano ito working as one ito Kahit yung opposition yung grupo nila Castro, grupo nila Raul Manuel, grupo nila Brosas, no? Yung miyembro ng minority. At parang pinag-isa niya ito Parang iyan ang napapansin ko Parang naglabas ito. Bibihira ka ito Naglabas ng joint statement Yung mga political leaders diyan para i-call out itong naging statement ni PRRD. Kumbaga sinusolidify ito ni Romualdez. Though kung hindi man si Romualdez ang may ideya niyan, lumalabas pa rin. Kumbaga ang credits mapupunta rin sa kanya dahil siya ang speaker siya ang tatay, ika nga, siya yung leader diyan sa House of Representatives. So halos lahat ng credits mapupunta sa kanya yan. And yung pagsuporta din ito sa legislative agenda ng ating presidente, sa tingin ko, factor din po yan bakit tumataas ang rating nito ni Romualdez at ang House of Representatives. Malaking advantage ito. Bentahe niya ito, ka-coffee, kung tatakbo ito sa pagkasenador sa 2025 and later on, 2028. Kung mag-aspire ito, kung i-endorso ito ni PBBM na tumakbo sa pagka-presidente. Yan ay possibilities, no? Kasi hindi pa rin naman 100% na si Vice President Sara Duterte ang i-endorso niyan. Alam nyo kung bakit natin nasasabi yan? Kasi yung mga supporters din po ni Vice President Sara Duterte, medyo bumabanat na ito sa kampo ni PBBM. So, yung dating solid, medyo may mga kumakalas, lalo na po yung mga hindi nabigyan ng posisyon o natanggal sa posisyon. Dati, todo suporta kay PBBM. Ngayon, nagsisimula na silang siraan si PBBM. So, may mga nag-aaklas. Yan yung mga hindi tunay na loyalista. No? It serves as a resounding vote of confidence and an equivocal seal of approval both by the dynamic leadership of Speaker Romualdez and for the institution that is the House of the People. Ang sinasabi ni Adjong dito, kumbaga binavalidate lang ng taong bayan yung ginagawa nila. In short, kasi itong mga survey nito, parang pagsasabi ito na, sige, tama yung ginagawa mo kasi passing rate yung nakuha mo O tumaas yung score mo, parang scorecard lang yan Parang pag nag-aaral ka, no, may marka ka. Kung maganda yung marka mo, parang sinasabi, keep up the good work, ika nga. So yan ang gustong sabihin
nitong resulta ng survey na ito. The ratings, Jong said motives members of the House to reiterate the unwavering commitment to the continued progress and welfare of the Filipino nation. Dapat, dapat natin yan man lang, no? Mga Pilipino. At sa pamamagitan niya ng mga batas, ayusin yung mga batas na matagal nang nandiyan pero hindi naman na-i-implement ng maayos. Yan dapat ang gawin dyan. Di ba? Hindi yung gawa ng batas tapos hindi naman na-ipatutupad. Yan ang sana pagtutukan din yan. Ka-coffee. No? Marami tayo mga existing laws na ang problema na papabayaan ay yung oversight function ng Congress. Kasi may ano din sila yan eh. May kakayahan sila yan eh. I-monitor yan. May function silang ganyan. At i-adjust yung mga dapat i-adjust. May pakikipag-usap naman yan sa mga implementing agencies. Baka nagkamali lang sa paggawa ng batas na ito. Common yan eh. Nangyayari talaga yan eh. May mga useless na batas eh. Di ba? Andiyan na yung batas na yan. Hindi natin mapakinabangan o hindi nakatutulong sa taong bayan o nakasama pa sa taong bayan. Baguhin. Congress ang gumagawa niyan. Naalala ko na naman tuloy yung hearing dyan sa may budget hearing dyan sa Kongreso, no? Yung issue ng red tagging. Natatandaan niyo ba yon? Sinabi ng ombudsman, trabaho ninyo yan, kayo yung gumawa, baguhin nyo kasi hindi naman considered na kaso eh, no? O hindi criminal case itong red tagging, no? Eh, kahit sandawakmak na kaso ang i-file ninyo dyan, red tagging dyan sa ombudsman, hindi mapaparusahan kasi walang batas na nagsasabing yan ay isang criminal act, no? Sabi ng mga supporters ng kabilang side, no? Kayo ang mga congressman, kayo ang mga congresswoman, kayo yung gumawa ng batas, gumawa kayo ng batas at criminalize itong red tagging. Eh, hanggat hindi kayo gumagawa, dahil trabaho nyo naman yan, eh, makakaligtaan lang yan. O hindi yan papansinin. No? Kasi yan ang tanong nila, grupo nila Raul Manuel, eh, parang tinutulugan daw itong mga red tagging cases dyan sa ombudsman. Eh, sabi ng ombudsman, matalino ang ombudsman natin eh. Eh walang batas na nagsasabing criminally liable itong taong allegedly na Greg Tagi. Di gumawa kayo ng batas para makulong yung dapat makulong. Yan ang sinasabi ng ombudsman. Ang punto natin dito sa Kongreso, no, gawa ng batas, yun nga lang yung iba nagiging useless yung batas. So tama ito. Sige, gumaganda yung tiwala ng taong bayan sa House of Representatives and congratulations dahil kahit papaano, no, tumataas yung rating. Ibig sabihin, satisfied sa performance ng Kongreso mismo, ng House of Representatives, mga kinatawan yan. Kaya may mga representatives tayo kada distrito, no? Kasi sila ang tumatayong kinatawan natin dyan sa House of Representatives. So sana magtuloy-tuloy yan. Gumawa po kayo ng mga batas pa na makatutulong para sa taong bayan. Si Jong ang chairperson ng Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation. Yan, magandang ano din yan, ka-coffee. Magandang landmark din yan, yung compensation sa biktima ng Marawi siege. Yan, sana marami pang batas na magaganda pakinabangan ng taong bayan. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Ilagay dyan sa ating comment box. Mabasa rin po ng iba natin mga ka-coffee ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon ukol sa bagay na yan, ha? Josa Picache, oy, nangunguna si Maharly Kahitad dyan. Ha, 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 ha. Sabi, yung pinag-uusapan natin ka-coffee, no? Na dating supporters, ngayon ay, ano to, sumakabilang bakod. Ayaw ko na mabudol ka-coffee sa mga Duterte na simple kuno, pero ang lupit sa pera na hindi kanila hindi masiyahan sa laki ng sahod. BBM lang ang hindi budol, sabi ni Maria Sara. Helen Malyari, Tambaloslos, nagsanib puwersa na sa mga salot ng bayan dyan po sa Kongreso. At tinutukoy ni Ma'am Helen Malyari dito, yung meeting, nagkaroon kasi ng meeting yan, mga miyembro ng minority, yung grupo nila Franz Castro, no? At yeah, medyo hindi nagustuhan yung mga meeting na yan kasi syempre, kaaway yung iba dyan eh. Iba yung intention dyan. Bakit mo ini-entertain, di ba? Tambaloslos, balat sibuyas daw, sabi ni Ma'am Helen. Panahon pa din ni PRRD yan, ha, 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 sabi ni Ed. 2021, itinaas ni Velasco sa 1.22 billion ang extraordinary fund. Actually, isa pa yan ka-coffee, pero dapat talaga may punto rin ka-coffee naman itong side ng grupo nila PRRD, no? Kasi silip kayo ng silip dyan sa Kongreso, no? Silipin nyo yung sarili nyo, yung bakuran nyo. Ang punto kasi ni PRRD dito, yung PDAF na yan, na pinagmula ng scam na to, itong one of the greatest scams na yan, yung PDAF scam na yan, pinalitan lang ng pangalan. Yun pa rin yun. Pera pa rin yan. Nagiging, ano ito, may malaki yung loophole, no? Malaki yung butas, nagiging gatasan. Hindi naman ng lahat ng mambabatas, pero ng ilang mambabatas
O may punto rin yan. Parang, yan, imbestigahan din, di ba? For the sake of transparency din, o paliwanagan din tayo dyan, may punto rin naman talaga ka-coffee, no? Both sides parehas may punto yan. Lisa Ferrer, solid kami kay BBM pero wala na kaming tiwala sa kanya. Hindi man maramdaman ang pagka-presidente. Niya, sobrang taas ng mga bilihin, walang silbing presidente kaya kahit sino ang inidorso, wala nang susunod, sabi ni Lisa Ferrer. I beg to disagree, ma'am ha. Ma'am Lisa Ferrer, pasensya na po. Pero tayo monitor natin ang performance ng ating presidente. Hindi naman lahat masama. No? May mga pagkukulang dahil wala naman talagang perfectong gobyerno. No? May mga loopholes din yan. May mga tao tayong naia-appoint na hindi dapat na mabigyan ng posisyon na aabuso. No? Siyempre, human responsibility pa rin yan, reflection pa rin yan ng leadership ni PBBM. Pero hindi naman ibig sabihin na tawag dito, ano yung term na ginamit ni Ma'am, no? Na walang silbi. No? Parang medyo off din ka-coffee yung ganong term. No? Unfair yan doon sa tao. Ito, maganda rin itong pinupunto dito ni Josa Picache. No? Bakit hindi pinalis ni former President Duterte ang PDAP? Siya ang nag-alis ng liquidation. Isa pa yan, di ba? So, kung sana nga, in aid of legislation. Sana maimbestigahan niya sa Kongreso. No? Medyo masaya ito pakinggan. Ito pag-usapan kasi iniimbestigahan nila yung kanilang sarili. No? Para ba yan? O sino ba dapat ang mag-imbestiga? COA. Susunod lang yan sa kung ano yung batas, sa kung ano yung guidelines. Pero sige, in aid of legislation, sana pag-usapan din yan. Actually, dapat, no, para matigil na rin, matuldukan itong issue na ito. Buong mundo yan, tumaas ang bilihin, sabi ni Edday, correct? Inflation, global inflation, ika nga. Bakit di ang confidential funds ni Duterte ang busisiin sa panahon niya? Lumaki masyado. Sa din yan. 1.46 billion panahon ni Duterte yan. Problema nito, silipan ng silipan, ka-coffee, no? Yan, imbestigahan na ng Kongreso yan. In aid of legislation para masagot yung ibang mga issue kasi marami pa rin talaga nakabinbin Hanging pa rin yung mga questions na yan Itong mga allegations ng kampo ni Duterte, siyempre yung mga tawag dito, auditing measures na ipinatutupad ng COA, nagawa ng Kongreso. So, kailangan din natin malaman dyan. Total, in aid of legislation naman yan. Yung mga pagdinig niya sa Kongreso para gumawa kayo ng batas para maiwasan yung problema doon sa existing na batas. No? Magandang pag-usapan yan. Sige, at tabayanan na lang natin yung ka-coffee pero maganda-gandang talakayan yan. Hintayin natin. Sana magkaroon po ng hearing ang Kongreso ukol dyan. Anyway, sige, mag-shoutout tayo ng ka-coffee na sa Facebook kay Lito Bacaro. Happy viewing po kay Pinoy po, Kabayan po. Shoutout din kay Rose, ay Jose, Rudy Muico. Kay Maria Lisa Tagupa Marcos, kay Alma, ano ito ma'am? Hirap bigkasin ha. Dawa, DAOA. Happy viewing po sa inyo dyan sa Facebook kay Lucia Tamayo, kay Norman Pique, kay Yolito Bacayo, Gilbert de la Cruz. Shoutout po sa inyong lahat. Then dyan sa Facebook, nakikinig po sa atin. Kay Ma'am Dilda Galvez, hello ka-coffee, good evening. Magandang gabi po sa inyo. Kay Jeffy Nat, shoutout po sa inyo, nakikinig po sa atin. Wag na ipagtanggol ni PBBM si PRRD, may pagka-traidor daw, sabi ni Ma'am Perla Gutierrez. And I don't think na maglalabas pa ng opinion dyan si PBBM. Yun ang nasa issue nga ng ICC. Though ngayon, iisa yung sinasabi ni PBBM, walang jurisdiction ng ICC. Pero siyempre, may mga nagsasabi nga, paano in 2 years time, buksan ulit yung investigasyon na yan, di ba? Kung lalala itong sitwasyon na ito. So, antabayan na natin kung anong mangyayari dyan. Ay, sige, kuha kayo na isang kape pa coffee, may isa pa tayong topic, no?